The Lord be with you. Spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. The mother of Jesus and his brothers came to Jesus, but were unable to join him because of the crowd. He was told, "Your mother and your brothers are standing outside, and they wish to see you." Jesus said to them in reply, "My mother and my brothers are those who hear the word of God and act on it." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning po. Ang tema natin ngayong araw is all about the lady in the cenacle. Mga kapatid, alam niyo meron tayong kasabihan o isang hugot para simulan ang ating araw ngayon. At ang sabi ay, hindi porket lagi kang nasa bahay, ibig sabihin close na kayo ng nanay mo. Totoo naman, di ba? May mga pamilya na araw-araw namang magkakasama, pero minsan o kadalasan, hindi naman nag-uusap. Minsan may tampuhan, minsan walang kibuan. Magkatabi, pero minsan hindi nagkakaintindihan. Kaya nga minsan tayo'y napapaisip, ano ba talaga ang sukatan? Ano ba talaga ang sukatan ng pagiging malapit sa bawat isa? At dito papasok ang simpleng katotohanan ng buhay, na ang tunay na relasyon ay hindi lang sa pagiging magkasama, kung hindi sa pakikinig ng puso. Ngayon ating napakinggan ang sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, "My mother and my brothers are those who hear the word of God and act on it." Parang ang tapang-tapang na sinasabi ni Jesus sa atin. Parang sinasabi niya na hindi sapat na malapit lang tayo kay Jesus. Pero linawin natin. Hindi naman tinatanggal ni Jesus ang halaga na meron kay Maria. At hindi rin minamaliit ni Jesus ang kanyang ina. Sa totoo nga, mas lalo pa niyang pinapalinaw ang posisyon ni Maria sa kanyang buhay. Bakit si Maria ang kanyang ina? Hindi lang dahil si Maria ang nagsilang kay Jesus, kung hindi dahil si Maria ang unang nakinig at sumunod sa salita ng Diyos. Kaya nga sinabi ni Maria, "Let it be done unto me according to your word." Na ibig sabihin, si Maria ay hindi lamang nakinig. Si Maria ay sumunod kahit hindi niya alam at nauunawaan ang plano ng Diyos sa kanya. Alam niyo mga kapatid, dito nagiging maganda yung tema sa araw na ito, the lady in the cenacle. Isipin natin, sa upper room, sa cenacle, nandoon si Maria kasama ang mga apostoles. And during that time, hindi siya nagsasalita ng napakarami. Hindi siya ang bumibida sa eksena. But Mary was there, praying, waiting, and listening. Tahimik, pero matatag. Simple, pero malalim ang pananampalataya. At napakaganda ngayon ng ating ipinagdiriwang sa paghahanda sa pangatlong araw ng ating nobina at sa ating paghahanda sa Centennial Coronation
ng ating Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag. Isang daang taon na nating kinikilala si Maria bilang reyna. Pero mga kapatid, isipin natin, bago pa siya kinoronahan ng mga tao, kinoronahan na si Maria ng Diyos. Ang korona ni Maria ay hindi sa ulo, kundi sa puso. Paano? Dahil si Maria ay nakinig, dahil si Maria ay sumunod. Ngayon, tanong natin sa ating mga sarili, mga yung nagsisimba at mga deboto ng Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag. Ito ang tanong sa ating lahat. Nakikinig ba talaga ako sa salita ng Diyos? O kaya naman naririnig ko lang ang salita pero pinapalagpas ko lang sa kabilang tenga? Kasi naman po, pwede tayong nagsisimba araw-araw. Pwede naman tayong kinokompleto ang nobina. Pwede naman lagi-lagi tayong nagro-rosaryo. Pero naman, pagkatapos nating magsimba, pagkatapos nating magnobina, pagkatapos nating magrosaryo, ang tanong, ano na? Baka naman paglabas natin, ganun pa rin ang ating hindi magagandang pag-uugali. Mabilis magalit. Hirap magpatawad. At minsan o kadalasan, lagi pa tayong nagrereklamo. Mga kapatid, prangkahan na lang tayo. Hindi sapat ang debosyon kung wala namang pagbabago sa ating buhay. Kung mahal natin ang mahal na ina, atin siyang tularan, atin siyang sundan. Gawin natin si Maria na gumagabay sa ating buhay. Kung ano ang naririnig natin sa salita ng Diyos, ang panawagan ay ating isasabuhay ito. Kung sinabing forgive, magpatawad ka. Hindi naman to usapin kung gusto mo o hindi. Kung sinabing love, magmahal ka. Kung sinabing serve, maglingkod ka. Kaya mga kapatid, ito ang ating babaunin ngayon sa ikatlong araw ng ating pagnonobinaryo para sa Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag. Ang tunay na deboto ni Maria ay hindi lamang nagro-rosaryo, kung hindi ang tunay na deboto ni Maria ay nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Sa bawat hawak natin ng rosaryo, hindi lang sana ito pagdarasal. Sa bawat hawak natin ng rosaryo, nawa ito ay maging desisyon. Desisyon natin na makinig sa Diyos. Desisyon natin na sumunod sa Diyos. Desisyon natin na magbago sa ating buhay. At kapag ginawa natin ang mga desisyong makinig, sumunod at magbago, hindi lamang tayo nagiging deboto ng mahal na ina, tayo pa ay nagiging tunay na pamilya ni Kristo. My mother and my brothers are those who hear the word of God and act on it. Muli, ang tunay na deboto ni Maria, hindi lamang nagdarasal ng rosaryo, hindi lamang nagsisimba. Ang tunay na deboto ni Maria ay nagsasabuhay at nakikinig sa salita ng Diyos.